Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magkwentuhan. Kahapon nga itinanggihan ni Coach Dan Hurley ang inalok ng Los Angeles Lakers na 6-year $70 million contract at babalik siya sa Yukon upang habulin ang pangatlong sunod na national title. Ang sahod niya nga sa Yukon ay $5.3 million per year. Halos 1/3 lang nga sana yan ang sahod niya sa Lakers. Ganun pa man ay inayawan pa din nga niya mga kaibigan ang Lakers. Ilan sa mga rason dito ay ang hindi magandang coaching history ng Lakers under Rob Pelinka and LeBron and Anthony Davis era. Ang dating head coach ng Lakers na si Luke Walton ay assistant coach na lang ngayon sa Cleveland Cavaliers. Si Frank Vogel ay agad din na sinisante ng Phoenix Suns na ngayon ay posibleng assistant coach na lang din ang mga offers na natatanggap. Habang si Darvin Ham naman ay bumalik na nga sa pagiging assistant coach ng Milwaukee Bucks. So bukod nga sa sila ang palaging nasisisi at napag-iinitan ng mga fans kapag hindi na nanalo ang Lakers, tila ba nasisira din ang reputasyon nila sa liga, dahilan upang mawala ang tiwala sa kanila ng mga teams na kunin sila bilang isang head coach. At ito nga ang isang bagay na hindi handa na isugal si Dan Hurley despite more than half ng kanyang sahod ang kayang ibigay ng Lakers. Kaya naman sa ngayon ay mukhang mahihirapan nga ang Lakers na kumuha ng coach na may offer din sa ibang team. Dahilan kung bakit si JJ Redick ang kanilang leading candidate. Dahil wala naman iba na nag-iisip na kunin si Redick bilang kanilang head coach. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito? Ngayon ay tumungo naman tayo sa Dallas Mavericks. Noong series laban sa Minnesota Timberwolves ay naging malaking tulong sa kanila ang center duo ni Daniel Gafford at Derek Lively II. Ganun pa man ay na-expose nga sila ng Boston Celtics bilang mga players na umaasa lang kay Luka upang may ambag sa opensa. Sila nga ay mga alley-oop threat. Ganun pa man ay walang galaw sa poste. Kaya naman no double team kay Luka equals 0 offense sa matatanggap mo sa center duo na ito. May tulong sila sa depensa at rebounding, subalit sa scoring ay halos wala nga silang ambag. Well, isang adjustment na pwedeng gawin ng Dallas Mavericks ay ang ipasok si Maxi Kleber sa starting 5 upang makapaglaro din sila ng 5-out offense tulad ng Celtics. Maalat ang shooting ng Mavs lately, ngunit historically nga ay mas maganda ang nilalaro ng mga role players sa kanilang home court. Kung ipapasok nga nila si Kleber ay kayang-kaya ni Luka na mag-ISO lalo na kapag malawak ang espasyo na sa pinta. Isang bagay na kayang ibigay ni Kleber bilang center dahil sa kanyang shooting. Malalabas mo din nga ang depensa sa pinta ni Al Horford at Kristaps Porzingis kung sakali, tulad ng ginagawa ng dalawang Celtics big na ito kay Gafford at Lively. Posibleng ito din ang maging susi kay Kyrie Irving na maging mas madali ang pag-atake sa paint area. Subalit kapag ginawa ito ng Dallas Mavericks ay andun din nga ang sugal na ma-out-rebound sila, lalo na't mga very aggressive rebounders nga ang Celtics guards Holiday at Derek White. Kayo ba mga kaibigan, sa palagay nyo ba ay dapat na mag-stick lamang sila kay Gafford at Lively o panahon na upang gumamit si Jason Kidd ng 5-out offense with Maxi Kleber bilang center?